Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, "Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira ng pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanya, at ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa kanya, hindi makaliligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito." Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ang poon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng mga bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa 11 linggo sa karaniwang panahon. At mga kapatid, isang napaka-mahalagang pagdiriwang ang ating ginugunita ngayon, at iyan po ay ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, the Solemnity of the Sacred Heart of Jesus. At binabati po natin ang ating mga kapatid sa mga iba't ibang parokya, diocese na nagdiriwang ng kanilang kapistahan ngayon. Pero I believe na lahat naman po tayo dito, kahit hindi Sacred Heart ang patron ng ating parokya o ng ating community, tayo po ay tunay na nagpapasalamat sa biyaya ng puso ni Jesus. Ang pusong nagmahal, ang pusong nagbigay, ang pusong nagpatawad.
Ito ang puso ni Jesus. At ito ang pusong ating ipinagdiriwang ngayon. Na napakalaga po ng pagsabi nating puso. Iba po ang dating niyan. Iba po ang impact niyan sa atin kapag puso ang ating pinag-uusapan. Alam niyo po, doon sa akin minimisahan sa may Makati ay meron po kami laging dinadaanan doon na mga constructions. Yung mga tinatayo sa Makati po ay talagang nagtayuan na ang iba't iba at bagong mga buildings na doon po sa pagminimisahan ko po tuwing Webes na sa isang opisina, dumadaan kami lagi sa construction. Hanggang sa isang araw, alam po niyo, nagulat ako na napaka taas na at tapos na yung building. Pero alam niyo po, ang lagi namin hinahanap doon at ang parang na-miss ko naman doon ay yung mga pag dumadaan kami doon, nakatambay lahat ng mga construction workers. Yung mga, of course, mga kalalakihan po ito. Pero minsan po may tinanong po ako na construction worker doon sa amin, hindi ka ba napapagod? Pag ako po nakakita ng construction worker, honestly, minsan tinatanong ko po ang sarili ko, what if tatay ko ang isa sa kanila? Ano kayang mararamdaman natin? Tinanong ko po isang construction worker Araw-araw ganun ang ginagawa niya Papasok, hindi biro. Bukod sa delikado, mahirap, mainit. Pero pag tinanong ko, sabi ko, hindi ba nakakapagod? Sabi niya, syempre, Father, nakakapagod. Pero may 3 akong pinapag-aral. At mahal ko sila, kaya gagawin ko ito, Father. Doon ako medyo talagang naantig ang aking damdamin. Doon sa sinabi niyang mahal ko sila, kaya ko ito gagawin. Mga kapatid, araw-araw, paulit-ulit lang naman ang ginagawa rin natin. Araw-araw, pumapasok tayo, nagtatrabaho tayo. Kahit na nasa bahay, araw-araw, nagluluto ka, naglilinis, bakit mo ginagawa iyon? Ano ang dahilan? Ano ang nagtutulak sa iyo? Ano ang nagtutulak pa rin sa iyo para gawin ng paulit-ulit ang mga bagay na ito? Sana, isa pa rin. Sana yun pa rin. Pagmamahal. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin yan sa aklat ng Deuteronomio, kung paano tinawag ng Diyos, kung paano pinili ng Diyos ang bayang Israel. Sabi ni Moises sa kanyang bayan, pinili kayo ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa inyo. At mananatiling tapat ang Diyos sa kanyang pangako. At yun ang ginawa ng Diyos. At yun ang imbitasyon sa atin. Kaya makikita po natin may mga kasama tayo, may mga kakilala tayo na paulit-ulit. Sabi nga natin minsan, ang tanda mo na, ikaw pa rin. Ang tatanda na nila, pero ikaw pa rin. We cannot question them sometimes. We cannot judge them. Kumpara sa atin, hindi natin lubusang maunawaan. Pero kumpara sa Kanya, ito ay tanda pa rin ng pagmamahal niya at katapatan, hindi lang sapat yung pagmamahal. Dapat may katapatan sa pagmamahal. Dapat may tapat na pagmamahal. At yan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang bayang Israel. Tapat na pagmamahal. Kaya nga po, yan ang ating dasal sa mga bagong nagpapakasal, sa mga bagong nagkaasawa, manatili ang katapatan sa kanilang dalawa. Sabi ng simbahan isa yan sa mga requirements na handa na sila maging tapat sa isa't isa. Pag ako nag-i-interview, tinatanong ko po talaga, ikaw ba, sa pagkakaalam mo, pang ilang girlfriend ka niya? Sabi niya, yung serious po ba? Aba naman. Meron pa palang hindi serious? Yung mga laro-laro lang ba? Pero bakit tinatanong ko po yun? Sapagkat kailangan alam mo rin. Pakakasalan mo hindi lamang yung ngayon niya, kundi yung kahapon niya. At ikaw handa ka na ipakita sa kanya ang ikaw, ang iyong kahapon, hindi lamang ang maganda sa iyo, kundi ang pati ang kapintasan mo, ang kahinaan mo. Sapagkat ibinibigay mo sa kanya ang iyong katapatan. At ang Diyos, yan ang kanyang ginawa. Naging tapat siya sa kanyang pangako. Iningatan niya ang kanyang bayang Israel. Ginantimpalaan ang mga gumawa ng kabutihan. Ngunit, ang sabi ni Moises, nililipol din niya ang mga sumusuway sa kanya. Tapat din ng Diyos. At sa ating pong ebanghelyo ngayon, ipinagpapatuloy po ni Kristo yan. Sabi nga natin, like Father, like Son. Yan ang introduction ni Kristo sa kanyang sa ating ebanghelyo ngayon. Na wala nang higit pang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak. At ang lahat ng sa Ama ay sa Anak.
Ang lahat ng ginawa ng anak ay galing sa ama. Sa ating termino ngayon, minana. At ano yung pinakamagandang minana ng anak sa ama? Yung pag-ibig ng ama. At siguro po bilang magulang, yan po ang ating hangarin. Mahalaga po, hindi problema, hindi masama. Kayo nagtatrabaho, nag-iipon kayo. At sabihin natin sa mga anak, mga anak, no? Wag natin kalimutan, wag natin baliwalain. Bakit ba sila nagtatrabaho din? Bakit sila naghihirap din? Ilang mga magulang ang nasa abroad din. Para kanino? Sa anak. Mga magulang. Wag naman din po natin kalimutan. Higit sa lupang ipamamana, higit sa bahay na ipapamana, higit sa perang ipamamana, higit sa negosyong ipamamana, ay pamanahan natin sila ng mabuting asal. At ang pinakamagandang asal na iyong ipamamana ay ang asal, ang ugali na minana ni Jesus sa kanyang ama, ang pag-ibig. Na siyang ipinagdiriwang natin ngayon. At ano ang sabi ni Kristo? No, kayong mga nahihirapan, kayong mga nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Sapagkat ang aking puso ay mapagkumbaba. Mapagkumbaba. A meek and a humble heart. At yun ang ating manahin nawa kay Kristo. Mapagkumbaba. No? Ano sabi ng mundo ngayon? No? Tayo po ay tinatawag ni Kristo na manahin ang puso ng Ama. Ang pusong mapagmahal. Hindi madamot. Kaya meron tayong termino minsan, no? Yung tinatawag natin na wala kang puso. Wala kang puso. Of course, huwag niyo pong kunin sa literal na ibig sabihin, no? Wala kang puso. Pag sinabing wala kang puso, ano ba yung sinasabi dito? Kasi pagkat hindi ka nakakaramdam ng pagmamahal, hindi ka nagpapakita ng pagmamahal. Ako po natutuwa sa aming parokya, sa San Felipe Neri, maibahagi ko po sa inyo. Ito po ay pag-ibig hindi lamang namin pare, kundi pag-ibig ng bayan. Pag-ibig ng bayan. Iisa ang tinitibok. Pag may lumalapit po sa aming parokya, nabibigyan po kami ng pagkakataon at ito po na pagkakatiwalaan ng aming parokya. Pumupunta sa amin ang ilang mga kongregasyon, kamadrihan, ang ilang mga brothers, sisters, at humihingi ng tulong. Ito ang laging hinihintay ng mga nagsisimba. Hindi lamang homily ang kanilang hinihintay. Anong hinihintay nila? Kala nyo, hindi ko alam ha. Ang hinihintay nila, may second collection kaya ngayon. Ano na naman kaya ang second collection ngayon? At minsan biglang nagtatayuan na. Wala pa yung final blessing. Pero alam po ninyo, nung kami ay binigyan ng pagkakataon na nahingan ng tulong, nakakatuwa, nagulat po kami ng aking kura paroko. Sabi ni Father Montig na mo to, Hans, ang laki ng second collection. Katunayan, mas malaki pa yata dun sa aming regular na collection. Kaya tuloy siya parang nawili na, nagbalik-balik naman, no? Pero anong po nakakatuwa doon? Naisip namin, napaka-generous pala ng bayan natin, ng parokyano natin. Hindi lang sa atin, kundi sa ibang tao. At ano po yung nakakatuwang maisip doon? Yung iisang pintig ng puso ng bayan ng Diyos. Ang pusong marunong magmalasakit. Sana maging pintig ng puso, hindi lamang natin, hindi lamang ng pamilya natin, kundi ng bayan natin, ang pintig ng puso ni Jesus. Ang pusong nagmamalasakit. Kaya nga sabi niya, kayong mga nahihirapan, kayong mga nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Malasakit. Hindi niya sinabing, kayong mga nahihirapan, punta kayo doon, tutulungan nila kayo. Kayong mga nabibigatan, punta ka sa kanya, tutulungan kanya. Hindi. Lumapit ka sa akin. Sana tayo. At mga kapatid, huwag natin kalilimutan, ilang linggo na po silang naiipit sa bakbakan sa Mindanao. Ilang linggo na po silang naghihirap sa Mindanao. Sa Marawi lalo na. Hindi porket nandito po tayo at malayo tayo sa kanila, ay bahala na sila. Malasakit. Nawa sa araw na ito,
sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan ng kamahal-mahal ng puso ni Jesus. Tunay po nating manahin ang pintig ng puso ng Ama at ng Anak. At nawa mga kapatid, araw-araw, sikapin po natin na ipagpatuloy ang katapatan na ipinakita ng Ama sa kanyang bayan. Patuloy po nating ibigay ang pag-ibig na minana ng anak mula sa kanyang Ama. Maging isa ang pintig ng puso natin, ang pusong nagmamalasakit. Yan ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Amen. Through His loving eyes.